Kuya. It leads to rejection or non-rejection. And how do we decide on whether how we are going to reject or not reject? We use our statistical test, our test statistic. And then we either compare the value of the test statistic against our critical region, yung rejection zone, tsaka non-rejection zone, or we compute for the p-value, pero gagamitan nyo ng software yun para mas madali ang buhay, and comparing that against our alpha, na tayo ang nag-set. Yun yung SPSS, sir? SPSS or PSPP or Yan yung whatever. sa p-value. Yes. And the other one is using the confidence interval estimate. Pag nakita mo yung Pokemon dun sa gitna, yung null value, kadalasan 0 kasi naman equality of means lang naman ang tinitingnan natin. Pag nandoon siya sa gitna ng confidence interval, hindi mo pwedeng i-reject kasi meron chance na makita mo ang Pokemon, di ba? Pag ni-reject natin yung null, sabi natin statistically significant ang result natin. So, significant. Pero pag hindi natin ni-reject ang null, non-significant. So, basically, yun yung hypothesis testing. Now, ang tanong, anong klaseng statistical test ang gagamitin natin? Yan nga. Yun yung tanong. Una muna, sa hypothesis testing, yung variables natin, dalawang klase ng variables kadalasan. In general, we have a qualitative variable or a quantitative variable. Tama po ba? Qualitative variable and quantitative variable. Qualitative variable like for example, race, Filipino, Saudi, Egyptian. Kasali ba? Hindi po. Tama, hindi. 20 para rin. Or it can be program, nursing, public health, pharmacy, medicine. Or it can be gender or sex, male, female. Okay? Hindi yung gender na quantitative na once a day, twice a day, 3 times a day. On the other hand, ang quantitative variable natin, it can be discrete, ibig sabihin whole number, or continuous, ibig sabihin may decimal point. For example, discrete quantitative, number of bed capacity. Alam naman sabihin mong we have 100 and a half bed capacity. So meaning, Sira yung isang bed, whole number lagi, di ba? Number of children. Alam naman sabihin mo, I have 3 and a half child. Bakit may half? Kasi buntis yung asawa ko, hindi pa nanganganak. Hindi pwede. Whole number lagi. Yun yung discrete. Pag naman continuous, ito yung may decimal place. For example, sugar level, 120 point something. Or blood pressure level. Although yung blood pressure kasi nire-report natin as 120 over 90. Pero that's just a limitation of our reading. Yun talaga yung actual value nun ay 120.16 millimeters mercury or something. Kaya lang nire-report lang natin siya, nire-round off natin siya. But basically, these are continuous quantitative variables. Tama po? Meron tayo niyan, di ba? First drill nyo Discrete, to. continuous. Yes. Ngayon, yung level of measurements or scale of measurements, it can be nominal. Yeah. So like for example, Saudi, Filipino, Egyptian, Meron wala yan sa namang first certain assignment. order. Basta iba-iba yung name, iba-iba yung labeling. Okay? Pag ba sinabi mong male and female, mas superior ba yung male kaysa sa female? Wala naman. Basta you are male, you are female. Ganun lang naman siya. Pero kung let's say for example, satisfaction level sa hospital, quality ng hospital service, I am not satisfied. I am moderately satisfied. I am strongly satisfied or I am very satisfied. May scale. That is ordinal scale. Yes. Or ano ba ang ang iyong blood sugar level? Are you hypoglycemic? Normal or euglycemic? Or hyperglycemic? Di ba may scale din siya? Meron siyang hierarchy, may order. Yun yung ordinal scale. Okay po, maliwanag. So meron tayong nominal, may ordinal. Yung quantitative naman, nominal and ordinal are both qualitative. They are both qualitative. Ang quantitative natin ay interval at ang ratio. Ratio scale. Ang interval scale ay konti lang naman ang interval scale. Kadalasan, temperature. Kasi 0 sa temperature,
is not fixed. It's arbitrary. Pag ba sinabi mong 0 degrees centigrade, 0 degrees Celsius, there is absence of temperature? Hindi naman, di ba? Pag sinabi mong 0 degrees, ang ibig sabihin nito ay freezing point. Di ba? Similarly, pag ba sinabi mo ang IQ mo ay 0, inutil ka, napakatanga mo, bobong-bobo ka, hindi naman ganun. Or similarly, yung EQ. So, yun yung interval. Eh, kadalasan, konti lang yung interval at wala tayong masyadong ginagamit na interval. Yung ratio scale, pag sinabi mong 0, wala, nada, nil, 0, nothing. Like for example, what is your age? 0 years. Kasi Wala mas ka talaga. lang naman. Or how many children do you have? How many child do you have? 0. Or what is your score in the exam? 0. As in 0. Ratio scale yun. Ngayon, pag quantitative yung variables, kadalasan nakukuha natin yung mean. Di po ba? What is your mean age, mean height, mean weight, mean cholesterol level, mean. So, in hypothesis testing, for quantitative variables, usually we get the mean. Yes. And so, our hypothesis testing has something to do about the mean. Yeah. So that we can either test the hypothesis about one mean, if the mean is equal to a hypothesized value. So example, the mean age of our students is 22.5 years old. We would like to know whether that mean age is equal to our hypothesized value that dapat yung mean age ng ating estudyante ay 22.1. You're comparing one population against a hypothesized value. Compare, that's hypothesis testing about one mean. Okay. Ngayon, paano kung two means? Dalawang population. Let's say, for example, I want to compare sino ba ang mas matatalino? Ang mga lalaking estudyante o mga babaeng estudyante? Dalawang population, dalawang sample, babae, lalaki. Comparing now two means. In that case, we are now doing the hypothesis testing of the difference of two means. Mu1, mu2. Our null hypothesis is that mu1 minus mu2 is equal to 0. Nagigets po? Klaro po. Now, kung ang ating test statistic para sa mu, testing hypothesis of mu, kadalasan, ang ginagamit natin dito ay yung tinatawag nating z-test. Di ba kanina diniscuss ko yung z-deviate. Basically, the z-test is simply our mean from the sample X bar. minus the parameter value divided by sigma. Yan po yung ating Sa z-test Verbals yan. ka lang. yan po yung ating statistic. In other words, we are looking at the agreement between x bar and mu, between the statistic and our parameter. Kaya lang ito, i-divide pa natin siya ng square root of n. So, pumasok yung sample size. Okay. So, yan pa rin yung C, yung generic Yung kanina, formula bro. natin Yung na kanina. x minus the parameter divided by, this time, we call this the standard error of the test statistic. Standard. Standard Error? error. Tatlo lang po yung parte ng ating formula. Ito, Oo. ito, at ito. Tatlo lang yung parte. Ito kanina, sa C-deviate natin kanina x, z is equal to x minus divided by Yan yung sigma. general na Yan yung sinasabi. generic. Generic Oo. kanina. Pero ngayon, since pumupunta na tayo sa C-test, ito yung generic na pizza na ang laman lang niya ay tomato sauce. Medyo din nagdagan natin, ginawa nating Hawaiian. Naglagay tayo ng probably pineapple, tsaka ham. Okay? Pero yun pa rin naman yung formula. Nag-expound lang. Lumaki lang siya.
yan ang ginagamit, yung C-test na yan, ginagamit yan for if sigma, alam natin yung value ng sigma. Kaya lang, Dapat kadalasan, hindi alam yung value ng sigma. Paano yun? Anong gagawin natin kung hindi natin alam yung No, value kasi ng wala sigma? siyang, sa formula, wala Then siyang we value. use another test, which is called the t-test for one sample mean. And basically, this is just equal to x bar minus mu divided by s divided by the square root of n. S standard error will be taken from your sample. Kasi ito, di ba, parameter to, hindi nga natin alam, only God knows. So from here, we will be computing it from our sample. We are substituting sigma with S for the t-test. Kaya lang, itong t-test, hindi siya gumagamit ng z-table. Iba yung table niya. Ang tawag doon ay t-table. At ang t-table ay depende sa dalawang bagay. Degrees of freedom. Naririnig niyo yung degrees of freedom. Oh, isa. At saka yung Andyan. alpha na sinet mo. Ano ba yung degrees of freedom na to? Basically, the degrees of freedom is, for this particular example, is just n minus 1. Number of sample, let's say for example, ang sample na nakuha mo ay 10. The degrees of freedom is equal to 10 minus 1, which is equal to 9. So you go to the table, the t-distribution, you look for number 9 here, and then look for the alpha na 0.05, and kung ano yung intersection na yun yung value ng critical region, yun ngayon yung gaganunin mo, this should be equal to this. Na hindi nyo naman Yun yung ginagawa na ngayon. Hindi na. Anong time namin ginagawa pa namin yan? Kasi ngayon, t-value tinitingnan natin, di ba? Pero basically, ang importante na intindihan nyo na, yung pala yung ginagamitan. Pero ngayon Sir, nga, saan ba bro ginagamit- binibigay yung table na rin? Oo, ako binibigay ko. Depende sa Depende sa professor? teacher. Oo. Pero sa PhD level, at this level, dapat applied. Applied. Ay, sabi nga po Applied na. ni bro, ma'am. Oo. Dapat apply na po. Wala na po yung mga computation. Wala na yung annual Kaya computation. nga eh. Yung sa amin. Kasi meron pa, nag-start siya ng ganyan eh. Di ba? Maliwanag po 'yon. Ngayon, ito isang population lang. Paano kung dalawa na? Difference of two sample mean. Okay. Maliwanag po Kanina tayo. isa. So meron ka ngayong, let's say for example, boy tsaka girl. Boy tsaka girl. So kumuha ka ng sample na boy, kumuha ka ng sample na girl. Ngayon, sa difference of two means, munang tatanungin mo sa sarili mo, yung bang ating samples ay related? Ibig sabihin sila ba ay paired? Ibig sabihin, yung bang pagkuha mo ng babae ay apektado ng pagkuha mo sa lalaki? Kung sino ba yung kinuha mo na babae, meron bang relasyon ito dun sa kinuha mong lalaki? Paired ba sila? Or are they related? Pagka sila ay, yes, they are paired, automatically, you will use the paired t-test. Okay. Pero kung sinabi mong no, hindi sila related, Oo. the next question is, are the population variances sigma known? If sigma is known, yes, it's known. I mean, the sigmas are known, and we assume equality of variances, we will use now z-test for the difference of two means. Pero, if sigmas are not known, hindi natin alam. Wala, oh. But we assume equality. We will use the independent t-test. Independent t-test. Ngayon, ang tanong dyan, bakit yung ibang software katulad ng SPSS wala namang c-test? T-test lang tsaka pair t-test. Nakalimutan ba nila nung ginawa nila yon?
Kasi po, sa totoong buhay, kadalasan, hindi naman natin alam yung sigma. Kaya hindi natin masyadong ginagamit si t-test. As si c-test. Kadamitan, t-test ang ginagamit natin. Pero for the purpose of academic, ginawa ko, sa estudyante ko, nagsulat ako ng program para magawa namin yung z-test. So gumawa ako ng syntax sa SPSS para mag-run yung test. Kasi kung hindi, sila hindi aandar yung SPSS. Ako kasi, ang gamit namin sa UP is not SPSS. Ang ginagamit namin is Stata. Mas magaling si Stata kaysa kay SPSS. Kasi si SPSS, pang social sciences. Oo. Pang social sciences. Ang problema sa SPSS, you need to pay $100 every year kasi every year nag-expire yung So, yung annually ang license. For each equipment. Per each user. Ha? Ganun siya kamahal. Diyos ko. Pero, meron akong solution para dyan. Kasi there is an openware na PSPP. Ano ba binigay ko sa'yo? OpenAP, iba pa yun. Iba pa yun. Merong freeware which is called PSPP. Sila rin yung gumawa ng SPSS. Nasa GNU project. Na pareho lang din ng SPSS. Bago binenta yung SPSS, IBM. Kasi IBM SPSS, statistic ng pangalan niya ngayon eh. Bago binenta, gumawa sila ng kamukha na software na pareho din yung mga buttons na pinipindot mo na hindi maguguluhan yung yung usual user ng SPSS. And it's free. At na-install na natin yan sa inyong sa laboratory nyo sa college, sa nursing. Pina-install ko na yun. Na-install na siya doon. So magagamit nyo yun if you want to use that in the two laboratory, computer lab. Sa taas. Yung sa taas. May future na. May kanan software. Kasi, ang tanong kasi dyan ang tanong lagi, nag-research ka, ano ginamit mo? SPSS. License ba yan? Okay. Pero sa PSPP, wala nang problema. Wala nang problema sa license issues. Kasi open source, freeware. Walang bayad. Okay po. So, ang tanong lagi, related ba sila o hindi? Pag related, paired. Pag hindi related, alam ba natin yung sigma? Pag hindi pag alam natin C-test. Pag hindi natin Pag may sigma, tapos alam natin yung sigma, pag alam natin yung sigma, Z-test. Pag hindi natin alam yung sigma, but we assume equality, we use the independent T. Okay. Pero nga sa totoong buhay, wala naman masyadong alam na sigma. Either you use the independent T Or the Z. or the Paired. t-test. Okay, now, punta tayo dun sa paired. Sabi natin, ano ba yung paired? Ano ba yung hindi paired? Ano ba yung paired? Ano ba yung independent? Halimbawa, nag-pretest ka. May estudyante ka. Fourth year nursing student. Nagbigay ka ng pretest. Okay? So let's say meron kang 1 to 10 students lang naman. Meron kang pretest results. Tapos, nagbigay ka ng intervention, nag-discuss ka, nag-klase kayo, and then after that, nag-post-test ka. Yung number 1 dito, yun din yung number 1 dito kasi siya rin naman yung same tao, di ba? So in that case, yung sample mo na to, yun din yung sample mo na to, meron ka lang baseline measurement at meron ka lang end-line measurement or the measurement after the intervention. Paired yan. Kasi the same sample. This is one scenario of them being paired. Another example, meron daw study tungkol sa bagong diet program. So meron kang na-recruit na 7 babae. Una mong ginawa, hoy, mag-weigh muna tayo para malaman natin kung So epektibo way ba. before, way after. Meron kang weight before, nag-undergo sila ng bagong regimen ng 2 weeks na diet, and then nag-weight ka Herbalife. after 2 weeks. In that case, yung number 1 mo na respondent, yun din yung Ito number yun, 1 respondent mo. Paired. Okay. So, anong gagamitin natin? Paired test. T-test. T-test. Okay. Correct. Another example, sa epidemiologic research, naggawa ka ng case control study. Naririnig nyo naman yung case control, di ba? Lagi. Case control Sa study atin. design. Amen. Di ba? So sa case Oo, sa control, pharmacy. meron kang cases. Sila yung may mga disease.
Sila yung may mga outcome of interest. Ngayon, kukuha ka ng control. Let's say for example, yung case mo ay female, age 20 to 30 years old, with no history of asthma. Doon sa control mo, kukuha ka rin ng match. Kamukha niya. Female, somewhere between 20 to 30 years old with no history of asthma. Paired sila. Pinair mo sila. Kung ano yung characteristic nito, yun din yung characteristic nito. Ano lang ang pinagkaiba? Sila ay cases, merong sakit. Sila ay control, walang sakit. Pair pa rin sila. Match sila. Yun yung tawag doon, match. In that case, you still use the paired t-test. Kasi dependent sila sa isa't isa. Nag-gets nyo yung dalawang scenario pagkakaiba? Isa lang, yung sa una kong scenario, isang grupo lang, meron lang silang before And and after measurements. Dalawa. Yung pangalawang scenario ko, dalawa yung grupo mo, kaya lang pinagtugma mo sila. Pareho yung kanilang karakteristik. Ang pinagkaiba lang nila, isa may disease, isa walang disease. Match ang tawag doon. Paired pa rin. Paired t-test pa rin. Eh ano naman yung example ng independent t-test? Group 1, Group 2, nag-select ka ng Group 1 independently. Nag-select ka ng Group 2 independently. Yung pagsiselect mo ng Group 1 ay hindi na-apektuhan ng pagsiselect mo ng Group 2. At the same time, yung pagsiselect mo ng Group 2, hindi naman dependent dun sa pagsiselect mo ng Group 1. Independent samples. In that case, you will use the independent t-test or the unpaired t-test. Oo, unpaired sila. Kasi hindi Paired, sila paired. unpaired. Oo. Dependent, independent. Independent. Yeah. Maliwanag po. Yes, yes. Kaya pwede na natin sagutan to ngayon. Sige nga. Sige po. Ano yung question? Haba kaya? Sige po. Ano yung Basahin niyo. question? Okay, I will. Problem number 1. Ikaw yung may As Ay, a ma'am, meron ba kayong biochemist. ano? Meron po? ba kayong Pwede natin connector ilagay dito? dyan. Bluetooth ito? sa TV? Bluetooth. Ano ilagay? Smart. meron Smart na. view. Smart. Sige. Ano ilagay natin? Ang. Ha? Ano ilagay? Smart view, ma'am. Pwede. Smart view ko, open niyo yung ano nyo. Sa Sige. phone niyo po. Sa phone. May Ah? sa reference. Ayun. Dito record ko na. Kasi nga, Recorder ako eh. Ha? Recorder po ako. Hindi, i-connect natin Ako dyan. po yung recorder, tapos mayroon po kayong phone. Yung phone niyo po ikakabit natin ito. Kasi phone ko. Ano po ba phone niyo, Dito ma'am? akin. Hindi, smart TV naman to bro. Oh, smart. Oh, Paano eh, siya? Ano po punta- phone niyo, ma'am? punta yung email niyo dyan, ma'am. Punta ka sa browser nito. Punta ka sa mail Smart, na lang. may ano po kayo? Oo. Ano po ba yan? Huawei. Ano po? Meron po yan, smart view. Saan? Hmm. Settings? Dito ako nung Ayan, web browser mo, ma'am. web. Oh, Parang open wala, mo di ko ngayon alam. yung site ninyo. Email na lang. Ayaw nga yung site. Ayan, yung sa site email na na yun. Yung site, ano. Hindi ba ito Huawei Ay, share? ito kasi, ano to? I-record natin, ma'am. Huawei share, pwede. Pero wala ata, LG siya eh. Pero pwede yan. Pwede, Hindi ko pwede. alam paano. Android siya eh. Hindi ano. So, saan ako sa... Type niyo, ma'am. Diretso ko W- diretso sa taas. Opo. Ano yung site ninyo? Saan ba pang ano, ng mga letters? Eh, dyan mo, sa Dito? ano? Dyan sa, yan, dyan. Hindi, numbers. Ma'am, ano nyo? Paano pa? Click nyo muna sa taas. Yung, Sige, ganun. ilagay nyo yung panturo, yung cursor na hand, doon sa taas. Yan. Ah, yan. O, click. Tapos click. Ayan, lalabas siya. Correct. Kalimutan ko na, no? Ay, hindi pa pala. Sorry. Kasi ang akin pala is XXX. Yan.